Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So mega love shout out sa subscriber ko kahapon na nakita niya ako sa Namchong sa Biwok and sabi niya nakita niya daw kami ng alaga ko and ang cute daw namin tignan. So mega love shout out sa iyo. Alam, parang napansin kita kasi may tumingin sa akin kahapon and ngumiti sa akin na Pinay. So iniisip ko ano lang yung mga Pinay, syempre 'di ba yung ibang mga Pinay lalo pag baguhan, ano talaga 'yan, namimiss ba yung Pinas. Pag may nakitang Pilipino, matutuwa 'yan or ngingiti. Ganyan kasi ako nung bago, feeling ko kaibigan ko lahat. Ay, parang nakakamiss kasi yung Pinas. So ayan, kahapon may ngumiti sa akin. So ano lang ako, ngumiti lang din ako sa kanya. And then diretso na kami ng alaga ko. Yung alaga ko kasi makulit 'yan, sayaw ng sayaw sa sa daan. Tapos nag-uusap kami, nagtatawanan kami, naghaharutan kami kasi yun nga, 'di ba, may may nunal ako sa ilong. So sabi niya sa akin, round of applause. Round of applause, no small. Tapos tatawa yan siya. Tapos ang lakas pa ng boses niya. Siya, sa paa niya mismo to, merong malaking nunal, malaki. So sabihin ko sa kanya, round of applause, feet mo. And then magagalit, hey! Gagano niya siya. So matatawa ako. Yung kapag inuurat ko siya and mapipikon siya, mas doon ako natutuwa. So kahapon nga, ayun, nakita kami and nagsabi siya na hello daw. So ang video natin for today is ilang days nga ba or ilang months yung process ko bago ako nakapunta dito sa Hong Kong. So hindi lahat-lahat pero karamihan ng mga ilang buwan sila is nasa 3 months, 4 months, mahaba na yung 4 months. Ako 2 months lang ako. And promise yan, totoo yan, 2 months lang ako. Na-hire ako ng na-hire ako ng March 30. And then June 2 nandito na ako sa Hong Kong. Pero kasi guys, hindi pa ako na-hire. May mga konti-konting requirements na ako. Kasi nung nag-a-apply pa lang ako and binigyan ako ng list ng mga requirements katulad ng TESDA, ano pa yun, mga NBI ata, kinuhanan din ako. TESDA, NBI, and then mga PAYOS, registration, ano pa yung iba. So yun, kahit hindi pa ako nag-a-apply, hindi pa ako nakapasa or wala pa akong employer, inuunti-unti ko na yan. Pina-file ko lang sa sa folder ko yung mga kailangan. And bago ako ma-hire, meron na ata akong PAYOS, registration, and then NBI, meron na ako noon. So konti na lang yung nilakad ko kasi nga hindi ko siya kayang lakarin ng buo-buo. Alam mo yon, yung isang linggo, ganyan, isang araw. Hindi, kasi nga nagtatrabaho ako. So, kapag day off ko, doon ko siya nilalakad. Kapag day off ko, doon ko inaasikaso yung mga dapat kong asikasuhin. Kaya hindi nalaman ng boss ko or ng amo ko or ng company ko sa Pinas na nag-a-apply ako. Alam nyo ba, wala silang alam na, yun nga, nag-leave ako ng 3 days. And sabi ko sa kanila, magte-training ako ng TESDA. Ang akala lang nila na training ko is yung mga cooking, welder, ganyan. Hindi nila alam na yung training ko na yun is for abroad na. Hindi nila alam. Alam nyo ba kung kailan ko lang sinabi na na ako dito sa Hong Kong? Nung May 15. Ayan. March ako nag-apply and then na-process na lahat-lahat. March ako nag-apply, so April, lagari yan, kada day off ko, 4 days lang naman yung day off ko nung time na yun, and meron akong leave sa company namin na sa isang taon, meron akong 5 days na sick leave, 5 days na vacation leave, 5 days na emergency leave, and parang ano pa yung isa, birthday leave, meron din ako niyan. So, yung mga yun yung mga ginamit ko, vacation leave, minsan, nagdadiarrhea ako, so sick leave, yun yung mga ginagamit ko sa pag nag-a-apply ako, yun yung mga inaasikaso ko kasi minsan hindi ko naman day off yung Webes, kaya Martes yung day off ko, ginagawa ko change off, yun yung mga ginagawa ko. So na-process ko lahat is 2 months nandito na ako sa Hong Kong. So 1.5 month or 1 month, tapos ko na lahat ng mga requirements. Ayun lang, last na ginawa ko is OWA bago ako nag-book ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, nagtatrabaho pa ako kasi sa company. So, nagpipidos ako, and then yung pidos ko guys, alam niyo ba, alauna yung pasok ko ng hapon. So, ang ginagawa ko, nagsisimula yung pidos alas 9 ng umaga. So, walang signal sa bahay. Kailangan kong gumising ng maaga. Pupunta ako kasi Quezon Ave lang yung station ko papuntang
trabaho. So nilalakad ko lang yun mula bahay pa Quezon Ave, mga siguro 10 minutes na lakad. So doon ako malapit sa Quezon Ave, merong parang jeep area doon, yung parang may mga upuan. So mga UV yung nandun, so wala masyadong tao. Ginagawa ko, doon ako nakaupo, hawak ko yung ballpen and notebook, and doon yung cellphone ko. And ayun, pinapakinggan ko yung PIDOS kasi hindi ka pwedeng umabsent doon. May sila, may selfie sila, and then meron silang attendance. Kaya nakinig talaga ako, and 9 nagsimula hanggang 1:00, and 1:00 yung pasok ko noon. Habang nagpipidos, nandyan ako sa sa train, and then sabi ng nagpipidos, "Oy, Guarin, saan ka na papunta?" Tapos kumikilos ako. Tapos pag nasisita niya ako, titigil muna ako, sa train muna ako. And then maya mababati niya na naman ako kasi kung ano-anong pinagagawa ko. Kasi syempre naglalakad ako sa daan. Tapos sasabihin niya, "Oy, Guarin, saan ka na naman?" Sabi niya ganun. Tapos hihinto na naman ako, nalobat na ako kasi nga ilang oras na yung training. So nalobat na ako, kailangan ko nang pumunta sa mall sa trabaho ko para mag-charge. So pagpunta ko doon sa mall, and then nag-charge ako doon sa tinabahuan ko. So nakaupo na naman ako, pinapakinggan ko yung PIDOS, and sakto lang na natapos yun, and dumating yung area manager namin galing sa office. Ay, Diyos ko, nakakatakot nung time na yun. So grabe yung pinagdaanan ko para lang makakuha ko ng requirements. Kaya hindi ako ganun-ganun kasuko. Alam niyo yun, hindi ako sumusuko ng ganun-ganun lang kasi nga marami akong pinagdaanan. So hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kailangan bibigyan ko ng magandang future yung buhay ko, char. Yung kahit man lang may mapundar ako, yung ay makita ko pag ay katas siya ng ko, pinaghirapan ko sa Hong Kong, ay katas yan. So yun, gusto ko yung ganun. So ngayon yung bahay, guys, na nalagyan na siya ng slab and nagsisetting na sila. Baka bukas buo na yung bahay na talaga, buo na. Pwede nang tirahan. So na lang yun. So hindi ko muna ipapatuloy yung second floor kasi wala ng pera. Stop muna sila hanggang sunod na linggo na lang sila magtatrabaho. May natira ako doon na pera kay mamang, nasa 30,000. Hindi ko alam anong gagawin niya. Ilalagay na din nila yung mga kuryente kasi nga ipapalipat ko na sila. Doon na sila matutulog sa bahay na pinagawa ko. And medyo malaki na yun, medyo komportable na sila. And at least yun, matibay na talaga, isang isang gastuhan na lang. So pag natapos yun na yung siguro maiyak ako. Pag natapos ko yun, guys, maiiyak ako kasi yun yung pinaka-biggest na nagawa ko sa tanang buhay ko. Na proud ako na nagawa ko yun. So ayun lang, and ano pa ba? Yung process ko nga is 2 months siya, pero yung iba is 3 months, 4 months, depende sa inyo or depende kung paano nyo. Kasi yung iba, guys, kaya natitenga kasi nga kulang yung requirements. Hindi nagbayad ng parang meron yan silang placement fee yung ibang mga agency, so hindi mo nabayaran. So wala, kulang talaga. Kaya kailangan asikasuhin nyo yung mga requirements niyo para mabilis kayong ma-actionan ba, mabilis kayong maisingit kung may mga schedule ng OWA, PIDOS. Last na ginawa ko is OWA. Nangyari yun is parang May 10. Ayan, May 10 siya nangyari, and then May 15, nag-chat sa akin yung agency dito sa Hong Kong. Sabi niya, dumating na daw yung visa ko or OEC, at dumating na daw yung visa ko sa Pinas. So, matik na yun. Ganun ako agad. So, pag dumating na, kuha na ako ng ticket, uwi akong probinsya. Kasi, 15 days na lang, wala na. Na yan, flight na. So, tansya ko na talaga. Kaya, dapat yung end of day ko sa trabaho ko sa company is May 30 kasi 1 month dapat yung notice. Nagpasa ako ng notice sa company namin May 1. So dapat April 30. So dapat May 30 ako alis. Pero dahil emergency and kailangan ko nang umuwi ng probinsya, May 15 pa lang, umalis na ako. So, na-shock sila. And wala nang magagawa. Kasi nga, talaga, kailangan ko na talagang umuwi. Kasi hindi pwedeng hindi ko makita yung pamilya ko bago ako umalis. So, ayun, naka-2 book nga ako papunta dito sa Manila. Kasi nga, dapat yung flight ko is June 1, pabalik ng Manila. And then, nag-text sa akin yung agency ng March 26.
sa May 26 na sabi niya, June 2 flight ko. Sinend sa akin yung ticket. June 2 flight ko pa Hong Kong. So parang nanlambot ako. Sabi ko yung ticket ko is June 1. Sabi niya hindi pwede kasi kailangan mo pang magpa-pregnancy test and kailangan pa kayong anuhin dito sa agency. Kailangan nyo pang anuhin, may asikasuhin pa kayo. One day nyo pa yung gagawin. Kaya wala din akong nagawa. So nag-book uli ako ng another flight papunta ng Manila. So another 1.5 ata yung ticket nun. Buti nga mura-mura nung time na yun. So ayun lang guys, mas madali yung flight or processing fee, or mas madali yung process kapag nasa Manila ka. Mas mahirap, mas matagal kapag nasa probinsya ka. So ayun nun, lalo yung mga nasa Davao, ayan, Iloilo, Bacolod, mahirap ang process niyan and magastos yung pera. Yung nagagastos nila papunta dito is kasama pagkain, pamasahe, and then bahay. Kasi nga, luluwas pa yan sila papuntang Manila. And walang accommodation yung mga agency sa Pinas para doon kayo patulugin. Hindi yan Middle East. Pag Middle East, libre nila lahat. Pagkain mo, accommodation mo, passport mo, lahat sa kanila. Bibigyan pa nila yung parang allowance na iiwan mo sa pamilya mo. Ganun sila ka sa Middle East. Ganun sila ka, alam mo yun, yung parang parang marami silang binibigay kasi nga mababa lang yung sahod doon, and maraming ayaw ng pumunta sa Middle East kasi nga natatakot. Pero ngayon hindi na ganun katakot. Siguro, ewan ko anong nangyari, pero parang nag-iba na ngayon yung mga law sa Middle East. Parang mas naging, pabor na, yung parang may karapatan na or may boses na yung mga katulong doon sa Middle East. Hindi na katulad dati na, alam mo yun, binubugbog, ganyan. So, hindi na ganun kalala ngayon yung mga nangyayari doon. Hindi na ganun na kinukulong. So, wala nang ganun na nangyayari. So, ayun lang, paano pa ba? Yun lang naman yung processing fee ko, and ayun yung mga days na pinrocess ko. So 2 months lang. And siguro nirarush din ako ng amo ko na kailangan ko nang pumunta dito kasi nga ang dumi na ng bahay nila. Nagchichinelas na sila sa loob ng bahay kasi pwede nang taniman ng sibuyas yung bahay nila sa sobrang dumi. Hindi mo ma-explain yung dumi. Yung kwarto ng bata na puro laruan ngayon, kung gaano kalinis, ganun yan kalala. Yung 2 araw ata akong naglinis doon sa laruan ng bata. Grabe talagang dumi. And yung bata na to is iba maglaro. Kakalatin niya lahat. Kahit isang oras mo lang siya palaruin, lahat yan, ikakalat niya lahat. Ganun siya kalala maglaro. So, pinapabayaan ng nanay, kaya walang mangyari. So, ayun lang guys. Thank you for watching, and pahinga ko muna tong lalamunan ko kasi 3 video na yung ginawa ko. So, thank you guys, and I love you all. Bye-bye.